Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makakapanayan po natin ang itatago natin sa pangalang Janice, ang babaeng pumayag na makapanayam natin tungkol sa kalakaran sa pagbebenta ng laman o aliw. Janice, ilang taon ka na? Paano ka napasok sa ganitong klase ng trabaho? Ako, 21 na ako ngayon. Napasok ko sa ganitong trabaho, 15. Dahil sa hirap ng buhay. Anak, ikaw na muna bahala dyan sa mga kapatid mo, ha? Opo, tay. Mamaya darating na rin yung nanay nyo. Kukuhain lang yun ang labada sa kapitbahay. Sige po, tay. Ingat po kayo, tay. Yeah. Tay, Oh, ingat ka ha. Bili mo akong pasalubong pag-uwi mo. pasalubong na naman, taba-taba mo na. Gusto ko pasalubong. Ingat ka na. Sige, salamat. I love you, tay. Tay, ingat po kayo. Pasalubong tayo. Nanay at tatay ko, ang tatay ko dating construction. Naipasok ko to sa trabahong ganito, natanggal yung tatay ko. Kasi hindi na kami kumakain eh. Tubig na lang. Naawa ako sa mga kapatid ko. Pare, narinig mo na ba yung balita? Oo, pare. Balita ko yung magtatanggalan niya daw. Marami ba daw tatanggalin? Oo, pare. Dahil malapit na daw matapos tong ating ginagawa dito, kailangan na daw magbawas ng trabahador. Pare, balita ko masasama ka ng loob mo, kasama ka raw sa tatanggalin. Hindi nga, pare. Kaya nga naman mamalasin, kung kailan pang malapit ang pasukan ng mga bata. Pare, pasensya na. Sabihin mo. Aray mo, makabili ka na anak mo. Napaaga ata ngayon. Parang malungkot ka ata. Tanggal ako sa trabaho Ano? Natanggal ka sa trabaho? Paano na mga bata niyan? Mag-aaral pa naman. Wala din. Gagawa tayo ng paraan. Hanap ako ng trabaho. Ano? Tayo natanggal ka sa trabaho? Wala naman pambihira. Sa isang buwan pasukan na! Ano na tayo? Paano na? Ate, bakit ba naman yung ginawa kay na tatay? Wala nang trabaho si tatay. Ano ibig sabihin nun? Di na tayo mag-aaral. Paano na tayo niyan? Nung may trabaho siya, palagi siyang kapos. Tapos ngayon wala na. Kaya natin tote at saka gagawa naman ng parang si nanay at tatay ah. Teka nga, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Lalayas ka ba? Kung paglayas ang tawag doon, oo. Sasama na ako kay Jetros. Total, 2 buwan na rin naman kami magkatipan eh. Mamayang gabi alis ako. At wala kang sa pagsasabihan ha. Nanay ko naman, tumatanggap lang ng labada. 10 kami magkakapatid, pangatlo ko. Yung 2 kong kapatid, mga nag-asawa na lumayo na sa amin. Ayaw yata nila ng responsibilidad. Kaya sa 7 kong kapatid, ako na yung bumubuhay. Janice, tawagin mo na ang ating at magpapasama ako ng pagkuha ng labahin sa kapitbahay. Nay, wala po dito si ate. Ano? Huwag mo nang hanapin ang ate mo. Nakausap ko kanina sa mga kanor at ang sabi niya, nakita niya daw ang magaling mong anak kagabi. Tinamaan ng lintik. May dalang gamit kasama ang walang yang lalaking yon.
Nagtana ng anak ko? Oo, nagtana na magaling mong anak. Sinasabi ko na nga ba eh. Aling Rosa? Sige, pasok! Kukunin ko lang po yung ipapalaban yung damit. Ay, di na papalabas sa'yo, Neng. Bakit naman po? May problema po ba? Sige, tingnan mo. Laban na ba ang tawag mo dyan? Sobra naman po kayo makapagsalita. Wala na magpapalabas sa'yo, Neng. Napakasalaula mo. Pero sigurado po akong malinis at mabango yung iniwan ko po yan sa inyo kahapon. Ah, ganon. O sige, tingnan mo. Laban na ba ang tawag mo dyan? Pero Aling Rosa, malinis po talaga ito. Gagawin pa ako sinungaling, layas! Layos! Opo, sige. Nay, bakit ganyan mukha mo? Ano nangyari sa'yo? Anak, ayaw na magpalaban ni Aling Rosa. Anak, hindi mo na kayo makapag-aral ngayong taon. Wala kasi tayong sapat na pera. Ano? Nay, hindi kami makakapag-aral. Ano ba namang klaseng buhay ito? Tama nga si ate, wala kami kinabukasan sa inyo. Sana sumama na lang ako sa kanya. Bastos kang bata ka ah. Wala kang karapatan para sabihin yan dahil lahat ng bagay ginawa na namin para sa inyo. Natanggal yung tatay ko. Kasi hindi na kami kumakain eh. Tubig na lang. Naawa ako sa mga kapatid ko. Maliliit pa sila. Mukha na nga kaming pulubi nun eh. Minsan nangihingi na lang kami sa mga kapitbahay. Ay, anak. Gutom na ako. Gutom na din yung mga kapatid ko. Kumain na naman tayo. Anak, pasensya na talaga. Wala tayong pagkain. Ito muna ang tubig upang maibsan na yung pagkagutom. Eh, paano naman si Bunso? May sakit si Bunso. Anak, wala talaga tayong pera. Pasensya na kayo. Magtiis muna kayo. Girls, alam nyo ba, malapit na yung pasukan. May bag na ba kayo? OMG, girl. Ang ganda-ganda ng bag. Ay, oo, girl. May bag na rin ako. Kulay pink nga. Ang ganda-ganda rin niya. Ikaw ba, girl? Meron ka na rin ba? Siyempre naman, pag-iiwanan ba naman ako? Oo nga. Hoy, Janice! Malapit na ang pasukan ah. May mga gamit ka na ba? Wala pa. Tsaka hindi na ako bibili. Hindi na lang kami papasok. What? Mag-stop ka na? Kawawa ka naman. Pag-iiwanan ka namin. Girls, wag nyo nga siyang awayin. Dapat kasi, pag nang aaway kayo, may move. Para masaya, di ba? Ay, nako! Kawawa! Pasensya! Loser kasi. Tara na, girls! Uy, salamat ah. Ano, alis ka lang ba? Okay lang ako. Sanina ako dun sa mga yan. Mga anak mayaman kasi, kaya... Ay, teka, may ano ba kayo pwedeng pasukan? Hoy, bruha! Kailangan mo ng trabaho. Tama-tama. Hayang sa pinagtatrabaho namin, di ba, girl? Yes! Pasok na pasok siya doon. Shoot na shoot na mo ang katawan. Sa hubog ko nung simula Teka. ako. Anong requirements doon? Walang requirements. Kailangan lang buo ang loob mo. Buong loob. Saan yun? Sa bar! Di ba, girl? Sumama ka na. Mabilis ang kumita doon. Tsaka nandun naman kami eh. Tara. Tsaka, makakatulong ka sa pamilya mo for sure. Ganyan hubog. Ang katawan, ang ganda. Tara. Sige, Dora ka na ha. Hi, madam! Ano mga lukaret? Sana naman kayo naglamierda. At sino yung kasama nyo? Madam, siya si Janice. Janice siya si madam, ang may-ari ng bar na to. Kita mo naman sa ganda siya, ang pinakamaganda dito. Madam, pwede na ba yan? Pak na yan, madam, ha? Teka lang ha, teka lang. Kayong tatlo, sigurado ba kayo sa taong yan? Baka mamaya gusto lang niya. Tapos yung mga ilang araw ang lilipas, ayaw na niya. Ligwak ang beauty niya sa akin dito, ayaw ko na nga ayaw-ayaw. Ay, madam, hindi po. Hindi na po bago yung isip ko. Hindi na po ako aatras kahit ano yung paggawa niyo sa akin. Ilan taon na ba yan? 15 po. Pero sigurado naman po ako sa pinasok ko. Ang bata mo pa pala. Sige, pangahawakan ko ang sinabi mo. Kailan mo balak magsimula? Sa lalong madaling panahon na po. Kung pwede po, mamayang gabi na. Sige, tuguan mo siya kung anong dapat niyong gawin. Copy, madam. Kami na ang bahala sa kanya. Ano bang kailangan kong gawin? Kailangan mo lang gawin, maging maganda sa paningin nila. Tandaan mo, paglabas mo dun mamaya, hindi mahalaga ang personalidad mo. Kailangan mo lang mapasaya ang mga customers sa paraang gusto nila. Huwag kang mag-alala. Mabilis ka lang kikita doon, girl. Tandaan mo, para din yan sa pamilya mo.
you, but I have to. I know you want it. That thing that makes me what the guys go crazy for. They lose their minds the way I whine. Just shoot for the stars. May tawag ka ata. Ano Ben? Naku sir, opo, fresh na fresh. Hintay lang natin matapos yung number niya at pin-pin. Kaliskisan mo na rin pwede. Pinin po ba? Prito. Gusto ko yung malamig. Sige. Sir, ito na po, sir. Ayun na Ben? Enjoy. Mukhang fresh nga. Ayan. Hi, boys. Sarap naman yan. Janice, may customers sa labas, ikaw ang hanap. Okay, madam. Ako nang bahala. Ayusin mo ha, dahil hindi basta-basang tao to. Congressman to. Okay. Sige. Congressman? Excited ka na ba? Excited na, babe. Ito sa Ina? Nay! Tay! Nay! Oo na, gising muna kayo. Saan ka ba galing? Anong oras na ba? Kumain po kayo, may dala akong pagkain, pansit yan. Oh, saan na galing pera mo? Basta huwag na kayong magtanong, kumain na kayo, masarap yan. Oh, siya, tara. Siya, tara, gutom na ako. Minsan nga, natry ko. Droga lang yung binabayad sa akin. Wala na akong magagawa dun. Nagamit niya na ako eh. Kaya, sa sobrang, yung gumamit sa akin, kaya kami gumamit ng droga. Sabi nila, pangit ang gumamit ng droga. Hindi, pampalakas ng loob yun. Para sa akin. Kasi alam kong, pag lumakas ang loob ko, kaya ko nang pasukin lahat para sa pamilya ko. Ka? Anong oras na nga pala? Teka lang, alis na pala ako. Hoy, teka, yung bayad mo nga pala. Ay, oo nga pala. Wala akong pera eh, pero may bibigay ako sa'yo. Teka, ano to? Drugs yan. Tekman mo, masarap yan. Ba to? Aalis ka na, Janice! Pahing ang pera at saka magtotongit sa ating bahay. Kung makahiningi naman kayo, para naman pinupulot ang pera sa kalsada ah. Aba, ganun talaga. Akin na nga, ang dami pa sinasabi. Mapapahiya ko sa bahay eh. Janice! Oh, Hoy, Janice! Dagdagan mo nga to. Isang bote lang. Narating pa kasi Mang Kanor. Kayo, pambisyo nyo sa akin pa, magtrabaho naman kayo. Hindi lang budget na lahat. Si Janice? May lalaki? Sa motel? Ay, naku, chika to. Girls! May news ako sa inyo. Ang init-init pa. Ano? Ay naku, si Janice kasi ang ikli-ikli ng suot. Tapos, may kasamang lalaki. Ang sweet-sweet pa. Pumasok silang motel. OMG! Nung isang araw nakita ko, kausap niya yung mga pongpong sa kanto. Tapos, lagi rin silang magkakasama. smell something fishy. May martilyo, may pako. Anong tunog? Pokpok! Pokpok talaga si Janice, no? Ay naku! Janice! Ha! Totoo ba yung nabalitaan ko? Ano bang ginagawa mo sa anak mo? Nabalitaan ko sa mga chismosa dyan sa labas. Sa pokpok daw yung anak mo. Anak, totoo ba yun? Pokpok ka ako! Aaminin ko kung yun ang tawag niyo doon! Pipiliin ko lang magpabasta sa ibang tao! Kaysa naman mamatay tayong lahat sa gutom! Anong gusto niyo? Tumulad ako kina ate na iniwan tayo, ha? Anak, tama na Tay! yan. Ayun lang ang alam kong paraan para mabuhay tayo! Punyetang buhay to. Anak, ano nangyayari sa'yo? Buntis ka ba? Na hindi ko alam. Eh kung buntis ka, sinong ama ng batang yan? Nay, sa dami na nang gumamit sa akin, hindi ko na alam kung sinong ama nito. Eh anong plano mo dyan sa bata? Ipalalaglag mo ba yan? Kung buntis man ako, nanay,
Paninindigan ko na to, tutuloy ko na to. Panahon na siguro para bumuhay ako ng sarili kong anak. O siya, sige. Kung ngayon ang desisyon mo, susuportahan ka namin ng tatay mo at mga kapatid mo para sa'yo. Salamat, Nay. Tingnan mo nga naman, pag dinapuan ng kamalasan, sa dami ng makikita natin, babaeng mababa pang ni Pali. Tigilan niyo ako, tatamaan kayo sa akin. Aba, matapang na. Ganun yata talaga kapag marami na natitikman, tumatapang. Girl, ikaw ba naman si Magdalena? Hindi ka tumapang. Magdalena pala, ha? Magdalena? 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 Totoo naman, di ba? Pokpo ka. Ba't ka nagagalit? Yun lang naman ang alam nyo manlait. Di ba? Yun lang naman ang kaya nyo, mang-apak ng ibang tao. Pero totoo, puro din naman baho ang katawan nyo. Nakatandaan niyo yung customer ko kagabi? Oo, bakit? Type mo? Type, hindi nga nagbayad. Purita lang ang peg. Ba't di nagbayad? Hindi nagbayad ang pera, pero binigyan niya naman ako ng drugs. Ha? Ba't ka pumayag? Syempre, alam mo naman libre siya, no? Tinanggap ko na rin. Pero nakakalakas pala na loob ang paggamit ng drugs. Hi mga beauty queen! Hi, mamita! O, paano ba yan? May customer tayo sa labas. Kaya bilisan niyo dyan. Doorbells na, ha? Okay. Yes, madam. O ano, Janice, handa ka na ba? Yes, madam. Bilisan mas pag-ayos dyan at may naghihintay na sa'yo. Okay po. Ayusin mo ang pakikitungo sa customer, ha? Natakot ako, hinuhuli kami ng mga polis. Kaso, pag nahuli naman kami ng polis ginagamit rin kami. Tapos papakawalan. Para bang sanay na ako. Sa sobrang daming ganun siguro ngayon. Kahit siguro sana ako mapadpad na bar, ganun yung ginagawa sa amin. Diba? Pagdala natin yun, paano yung sumayin? Ito na pala yung pagkakas. Basta yung bata. Redo! Daniel! Siguro doon yung wala makakala nito, ha? Ha? Ang sasama nila! Talaga, hindi naman nila kami ikukulong. Mga pulis lang yan. Kunwari rin, pero wag ka. Mga pulis na nangangatilan na kailangan magparahos. Hayaan mo na sila. Bakit po may mga batang nagiging prostitute sa kanilang murang edad po? Unang-una, kapag talagang walang-wala ang pamilya, di ba, kalimutan, yun ang naiisip. Lalo na yung mga, tapos isa pa, yung mga nababarkada, yung gusto ng kalagayan sa buhay, yan din ang naiisip. O kaya naman yung nauudyo ka ng mga kababaihan, kabataan, na ganun yung trabaho. Pero pinaka talaga dyan, poverty. Yun ang dyan, yun ang unang higing dahilan. Tapos yung hindi yung hindi tamang ng magulang, guidance. Ano po yung mga hakbang na inyong ginagawa para maiwasan po yung prostitution? Mga hakbang. Ang ginagawa namin talaga, unang-una, sa school, yung mga symposium, seminar, regarding dyan sa prostitution, sa human trafficking. Minsan kasama na rin dyan yung 7610, 9262, yung mga may relasyon. 7610, yung mga child abuse yan. Human trafficking, yan nga, may konektado yan sa prostitution. Ano po yung maipapain niyo sa mga magulang at mga kabataan upang hindi masangkot sa ganito pong Sa magulang, dapat tamang guidance. Yung wag namang higpitan. Basta alam lang nila kung anong ginagawa ng anak nila. Kausapin. Tapos turuan din kung kailangan talaga ng assistance
guidance ng magulang, kahit may trabaho parehas, dapat may time para hindi napapariwara yung bata. Yung mga estudyante, yung mga kababaihan lalo na, dapat guidance talaga ng magulang. Isa pa, kasi minsan nasa tao din naman yan eh. Di ba? Kung magre-rebelde ka talaga, kahit may guidance ng magulang, magre-rebelde ka. Ngayon, nasa inyo talaga yun. Kung gusto nyo mapariwara ang buhay nyo, doon talaga ang punta nyo. Pero kung gusto nyo namang makatulong sa magulang, susundin nyo yung magulang nyo. Ano po yung batas na maaaring sumako po dun sa ganun po, sa prostitution? Sa prostitution kasi, pasok din niya sa human trafficking eh. Nakalimutan ko kasi kung ano... Republic Act yung ano niya eh. Nasasakupan niya sa prostitution eh. Pero nagsisearch naman yata kayo sa internet, di ba? Kung ano talaga yung... Kasi minsan, kasi bihira kasi kami, as in, wala talaga kaming nahawakan pa ng prostitution eh. Kalimitan yung acts of business, sexual harassment, child abuse, rape, attempted rape, 9262, yun nga sa mga naabuso mga kababaihan, yan. Pero sa prostitution, wala pa kami nahawakan. Sige po. Sa tagal na po ng pagiging doktor, may mga panahon po ba na kumukonsulta sa inyo ang mga kasangkot sa prostitution? May mga dadalan talaga kami mga clients na pumupunta dito at hindi na kasi namin parang para parang i-spread na ganun yung naging nature ng trabaho nila. Bagkos ang pinagtutunan natin ng pansin kung ano yung nararamdaman ng pasyente. And yun naman po kasi talaga ang pinaka-goal ng health center, yung prevention ba. So, yun po, dinidisregard po namin yung mga natures ng mga works nila, kung naging sex worker ba sila or whatever. Pero may mga pagkakataon po talaga na ganun po talaga ang ano ng kanilang work, prostitution. Ano po yung kadalasan na nagiging sakit po ng mga kasunod? Siyempre, kasi alam naman natin lahat na kapag multiple sex partner tayo, hindi tayo nag-iingat, pwede tayong magkaroon ng tinatawag nating sexually transmitted diseases. Isa na nga ito, yung tinatawag nating gonorrhea, in layman's term, ito yung tulo. So may mga pagkakataon na usually ang mga involved dito, mga kabataan pa nga eh. So may mga tulo sila. So liban dun sa treatment, sa antibiotic na binibigyan natin sila ng payo kung paano makakaiwas sa mga ganitong klaseng sakit. Ano-ano na po yung mga hakbangin na sinagawa na po? Actually, we are planning to have this forum, yung STD forum, para at least maging aware po ang komunidad. Ang tinatarget nating mga participants dito is yung mga beke, yung mga bading na wherein sila yung commonly involved sa mga ganitong gawain. And may yung second session, ang tinatarget din naman natin, mga representatives sa mga schools para po magkaroon po ng lecture na ibibigay ng ating provincial STD coordinator na manggagaling nga po sa Santa Cruz. And this will be possibly be on October 30 po. So magkakaroon tayo ng forum para mabigyan ng kaunting kaalaman ang mga kababayan natin. May papayo po ba kayo sa mga magulang at mga kasangkot dito? Siyempre, ang una po sa lahat, ang magulang po kasi responsibilidad nila yung mga bata. So hanggat maaari po talaga pinapayuhan ng mga bata na kung papaano maging disiplinado sa sarili, alagaan yung sarili at hindi masangkot sa mga ganitong gawain. Una po talaga, ang magulang dapat ang unang magpapayo at magpapatnubay sa mga anak nila upang hindi sila masangkot sa mga ganitong aktibidades. Ito lang prostitution dito sa NHD? Wala. Ano po yung masasabi niyo tungkol sa isyong ito? Last 2009, ako napupunta sa barangay. So maraming issue ang lumalabas na merong pagbebenta ng katawan ng mga kabataan. Ang binabayad lamang dito ay 1 kilong bigas sa 2 sardinas. So nung panahon naman yun, ay tinutukan naman yan ng sangguniang barangay sa pakikipagtulungan din naman ng NHA at mga ng ibang ng ahensya na dapat tunayan naman nila na wala namang ganun talagang katotohanan yung issue lumalabas. Ano po yung maipapayo niyo sa mga kabataan para di masangkot sa ganitong issue?
Siyempre, number one, sabihan din namin yung kanilang mga magulang at kami mga taga-barangay ay tutulong para patutukan yung mga kabataan na sila ay hindi mapaluhok sa anumang issue o ideya na makapag-isip sila. At siyempre, kailangan na hikayatin sila na sumali sila sa mga gawain pangsimbahan, gawain pangkabataan na hindi sila maligaw sa masamang landas. Yun lang.